Sir Lu, ang demolisyon sa Qingshan Village ay halos tapos na. Wala pa ring balita tungkol sa pamilya ko. Tungkol sa mano-manong ginawang ibon na sinabi ninyo, marami sa nayon ang gumawa ng ganoong laruan para sa kanilang mga anak. Tay, sa loob ng napakaraming taon, bakit hindi pa rin kita mahanap? Ingat! Anak, ayos ka lang ba? Bakit? Pamilyar siya sa pakiramdam ko. Mga van na ito, malimit magbiyahe ng malayo. Kapag naglalakad ka, mag-ingat ka. Sige, naiintindihan ko na. Sir Lu, ayos ka lang ba? Okay lang ako. O nga pala, Sir Lu, tungkol sa tatay mo, wala pa rin kaming balita. Linisin ang sapatos. Ang tatay ko ay tagalinis ng sapatos. Baka, siya ang tatay ko. Bilisan mo, kahit anong paraan, tingnan ang CCTV. Hanapin ang matandang sumaklolo sa akin kanina. Si, Tatay, ikaw ba yon? Handa na ba ang dowry mo? Sinabi ng mga magulang ko, hindi dapat bababa sa 500,000 ang dowry. Kung hindi, hindi nila ako papayag ang pakasalan ka. 500,000? Hindi ba't sabi ng tatay mo dati, 20,000 lang ang dowry? Bakit biglang naging 500,000? Simula pagkabata, pinag-aruga ako ng mga magulang ko. Anong masama kung humingi ng mas malaking dowry? Hindi ba't sabi mo, mayaman ang pamilya ninyo? Bakit hindi mo pa rin maibigay ang 500,000? Iniisip ko lang kasi, bibili tayo ng bahay. Huwag kang mag-alala, ang mga magulang ko, handa na ang bahay. Bukas ang birthday party ng tatay ko. Paghandaan mo ang dowry, at pasayahin mo ang tatay ko. Doon na tayo magpapakasal. Gia, Sige na nga, naiintindihan ko na. tara na. Sapatos ko. Walang modo. May tagalinis ng sapatos doon. Sir, magkano ang paglilinis ng sapatos? Anak, Wu Jia, magkakilala ba kayo? Oo, yan, maupo ka muna. May sasabihin lang ako sa kanya. Tatay, anong ginagawa mo rito? narinig kong ikakasal ka na, kaya naparito ako. Si Yanyan na yun, di ba? Babatiin ko siya. Wala pa sa huli ang lahat. Anong pakikipagkita? Sabi nga ng pamilya niya, kailangan daw ng 500,000 na dowry bago nila ako payagang pakasalan ang anak nila. 500,000? Ang laki naman. Nasa lungsod tayo ngayon. Hindi na tayo sa probinsya. Mura na yan para rito. Anak, tungkol sa dowry na yan. Huwag mong alalahanin, ako ang bahala. Tingnan mo. Sa ating baryo, may demolisyon. Ang bayad sa demolisyon ng bahay natin ay 500,000. Kapag nakuha na ang pera, makakapagpakasal na ako kay Yanyan. Pagkatapos, hindi na ba tayo matatakot na manirahan dito sa lungsod? Mukhang tinutulungan pa tayo ng langit. Kapag nakuha ko na ang pera, dadalhin ko sa'yo. Salamat tatay. Basta masaya ka, masaya na rin ako. Anong pinag-uusapan ninyo? Bakit ang tagal? Wala lang. Pupunta na ako diyan. Papaayos ko ng sapatos mo kay Tito Lee. Bakit mo ako tinawag na Tito Lee? Tatay, malapit na birthday mo, di ba? Ang naisip ko, sa araw ng birthday mo ko na lang sasabihin kung sino ka talaga sa kanila. Para maging sorpresa. Ito muna ang ating sikreto. Sige, susundin kita. Tara na. Sandali. Ang dumi naman ng basahan mo. Hindi mo alam kung gaano karaming mikrobyo ang nandoon. Mahal ang sapatos ko, mahigit 10,000 ang halaga. Paano kung masira mo? Bagong laba lang itong basahan ko. Kaninang umaga, tingnan mo, napakalinis. Umalis ka, sino ang may gusto ng sira-sira mong basahan? Sa tingin ko, malinis naman ang damit mo. Kaya gamitin mo na lang, ang damit mong yan para panasan ako. Ang damit na ito, Kapag sinabing panasan mo, panasan mo. Ang dami mong sinasabi. Yan, baka pwedeng basahan na lang ang gamitin. Sa itsura pa lang ng damit mo, galing sa tindahan sa bangkita, di ba? Huwag kang mag-alala. Mamaya, babayaran kita. ako na ang magpupunas, ako na.
Ayos na, nalinis na. Alis na tayo. Dahil kilala kita ni Wu Jia. Keep the change. May 50,000 sa card na ito. Ingatan mo. Salamat. Paumanhin po. Sir Lu, nalabas na ang proposal para sa proyekto. Pakitingnan ninyo. Sila Wu ba ito? Kukuha ka rin ba ng pera? Oo, malapit nang ikasal ang anak ko. Kaya kailangan ko ang pera. Lawo. Lawo. Pa. Dumaan talaga rito si Pa. Tatay. Boss Lu, kamakailan, dahil sa demolisyon, maraming residente ang pumunta sa kumpanya para kunin ang bayad pinsala. Ang iyong ama ay malamang na isa sa kanila. Bilisan mo. Kunin mo ang impormasyon ng lahat ng pumunta sa kumpanya ngayon para kumuha ng pera. Opo, Vembi. Jia, nakarating ka rin. Tia Lee. Taray. Anong nangyari? Lumala na naman ang dati niyang sakit. Ikaw ang anak niya, di ba? Oo, ako nga. End-stage renal disease na ang tatay mo. Kidney failure, malubha ang mga komplikasyon. Kung hindi siya magpapalit ng bato, baka hindi na siya magtagal. End-stage renal disease. Tay, totoo ba ito? Ganito kabigat na sakit, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ang tatay mo, sa loob ng maraming taon, palaging masama ang pakiramdam. Alam mo naman yan. Kasi naman, sobrang busy ako sa trabaho. Doc, ang sakit ng tatay ko, magkano ang gagastusin para magamot? Ang halaga ng paggamot ay mga 500,000 piso. 500,000? Ang laki naman. Dahay. Yung bayad pinsala mo sa demolisyon ay 500,000 rin, di ba? Kunin mo na at magpalit ka na ng bato. Doc, kung gagastos ng 500,000, ang sakit ba ng tatay ko ay tuluyan ng gagaling? Ang pagpapalit ng bato ay para lang pahabain ang buhay. Pagkatapos, kailangan pang harapin ang iba't ibang reaksyon ng pagtutol ng katawan. Kailangan ninyong maghanda para sa mga susunod na paggamot. Hayaan mo na. Ang mahalaga, mailigtas muna ang buhay. Ang mga bagay sa hinaharap, pag-usapan na lang mamaya. Gia. Ikaw ba ay? Ayaw mo akong pagamutin? Tay, hindi sa ayaw kitang pagamutin. Ang punto, ang sakit mo ay hindi magagamot sa 1 o 2 araw. At saka, hinihintay niya niyan ang dowry ko para magpakasal. Mahirap akong nakahanap ng babaeng hindi ako hinuhusgahan dahil sa pinanggalingan ko. Hindi mo rin matitiis na makita akong makipaghiwalay sa kanya. Gia, hindi mo pwedeng sabihin ang ganyang, walang pusong mga salita. Ang tatay mo, para sa'yo, walang tigil, nagpuputol ng sapatos ng iba. Kapag may oras, pumupunta sa konstruksyon para magbuhat ng ladrilyo. Ni panggamot, wala siyang pambili. Kung mawala ang asawa, pwede pang humanap ng bago. Pero kung mawala ang tatay mo, magdudusa ka sa pagsisisi. Tigilan mo na. Hindi. Ngayon, kailangang maliwanagan ang lahat. Ang tatay mo, para sa'yo, nagtiis ng hirap, pinaghirapan kang palakihin. Ang pagiging mabuting anak ang pinakamahalaga. Huwag mong gagawin ang mga kalokohang yan. Sabi-sabi lang yon, Tita Lee. Tatay ko siya. Siguradong pagagalingin ko siya. Mabuti naman, mabuti naman. Dahay. Si AGI, batang may utak naman. Ikaw, magpagaling ka na lang. Babalik ako para dumalaw kapag may oras. Sige. Sa mga araw na nakakonfine ang tatay mo, kailangan siyang alagaan. Dapat kang maghanda. Salamat, Doc. Siguro. Huwag na lang tayong magpagamot. Ang perang yun. Para sa kasal mo sana.
Bakit mo sinasabi yan ngayon, tatay? Malalaman ni Tita Lee. Kung hindi kita papagamutin, ang buong baryo ay tuturo at mumurahin ako. Abala na ako sa trabaho, wag mo na akong dagdagan ng problema. Kasalanan ko, anak. Nagiging pabigat na ako. Tama na, tatay. Magpahinga ka ng maaga. May pasok pa ako bukas. Nurse. Nasaan ang dialysis room? Diretso, tapos kanan. Salamat. Ma, kumain ka pa para gumaling ang katawan mo. Sige, anak. Anong nangyari? Halika, halika. Bilisan natin. Tulungan natin si Tito. Naku, talaga naman. Ang lala na ng sakit mo. Hindi ka man lang inalagaan ng anak mo. Sa panahon ngayon, ano ba ang silbi ng pagkakaroon ng anak na lalaki? Salamat. Hoy, G, bakit ang tagal mo ngayon? Wag mo nang banggitin. May sakit sa bato ang tatay ko. Nitong mga nakaraang araw, pagkatapos ng trabaho, kailangan ko siyang asikasuhin. Sakit sa bato? Walang katapusan ang gastos sa ganyang sakit. Hindi ba't ikakasal ka na sa nobya mo? 500,000 ang dowry? May pera sana kami mula sa demolisyon, eksaktong 500,000. Kasabay nito, nagkasakit ang tatay ko. Sakto, di ba? Mahal na mahal ka ng tatay mo. Gagastusin kaya niya yun para sa pagpapagamot? Tatay ko siya. Hindi ko naman pwedeng hayaan lang siyang mamatay. Para sa akin, ang sakit ng tatay mo, galing pa yan nung ang kabataan niya. Hanggang ngayon, baka hindi na rin magamot. Lahat naman tayo ay mamamatay. Kaysa masayang lang ang pera, mas mabuti pang gamitin sa mas importante. Anong sinasabi mo? Tatay ko pa rin siya. Anong masama doon? Gusto mo bang bitbitin mo siya habang buhay? Sabi nga nila, kapag matagal na ang sakit, wala nang anak na matiyaga. Hindi. Hindi ko magagawa yon. Yan. Hoy, yan. Gia, bukas na ang kaarawan ng tatay ko. Handa na ba ang pera mo o wala? Ang pera. Sa ngayon kasi, Hindi mo sasabihin sa akin ngayon. Na wala kang pera, di ba? Pakinggan mo. Kung wala kang 500,000, huwag mo nang isipin na pakakasalan mo ako. Hoy. tay, tulungan mo, ko, tay. Gia, anong nangyari sa'yo? Anak mo, nasa amin. Magdala ng 50,000. Sa construction site, sa kanlurang labas ng lungsod. Kung magrereklamo ka sa pulis, papatayin namin siya. Tigilan nyo na. Tatay, tulungan mo ako. Gia, hindi ako magrereklamo sa pulis. Hindi ako magrereklamo. Huwag niyong saktan ng anak ko. Gia, huwag kang matakot. Pupunta na ang tatay mo para iligtas ka. Gia. Tumigil ka. Nasaan ang pera? Narito lahat. Gia, ayos ka lang ba? Tatay, Mabuti naman kung ayos ka. pasensya na, tatay. Mahirap gumalaw ng walang pera. Kapag nakuha ko lang itong pera, magkakaroon ng mas magandang buhay ang anak ko. Kailangan ng magbayad para sa Kama Vlog. 29. Sige. 3,000 piso ang paunang bayad para sa 1 linggong pagpapaospital. 3,000. Oh,
di hindi na ako magpapa-ospital. Pasensya na ha. Bakit hindi ka na magpapa-ospital? Mahina pa ang katawan mo ngayon. Ang pagpapahinga sa ospital ang pinakamabuting paraan. Doktor, salamat sa kabutihan ng loob mo. Mas mabuti na lang na umuwi na ako at magpagaling. Hindi ba't ang anak mo ay nagpareserba sa Royal Hotel ng handaan para sa iyo? Hindi ka makakabayad ng 3,000. Anong handaan? Noong mga nakaraang araw, narinig kong may kausap ang anak mo sa telepono. Sabi niya, maghahanda raw siya sa Royal Hotel. Tiyak si Ajia. Ang gustong magbigay ng sorpresa sa akin. Doktor, paano pumunta sa Royal Hotel? Paglabas ng ospital, kaliwa lang ang daan. Salamat. Boss Lupo, nakuha ko na po ang hinahanap ninyong impormasyon. Noong araw na yon, ang pumunta para kunin ang bayad pinsala ay isang lalaki lang ang tumugma, Wudahay, nakatira sa Yunshi Village. Mayroon siyang anak na babae dati, pero nalunod at nawala. Tama lahat. Siya ang tatay ko. Tatay. Nahanap na kita sa wakas. Oo, Boss Lupo, si Wudahay ay mayroon ding anak na lalaki na nagngangalang Wujie. Malamang siya ang kuya ninyo. Ngayon, nasa Royal Hotel siya para sa isang birthday party. Ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa Royal Hotel. Pero, Boss Lupo, magsisimula na ang international conference. Kung ganon, maghanda ka muna ng kontrata na milyon-milyon ang halaga. Ipadala mo muna doon. Ito ay regalo ko sa aking tatay at sa kuya ko. Pagkatapos ng conference, pupunta ako roon para magpakilala. Siya po. Mga panauhin, maraming salamat sa inyong lahat sa paglaan ng inyong oras at pagdalo sa salo-salo. Ngayon ay isang napakamahalagang araw. Sa ating buhay, may dalawang papel na napakahalaga sa atin. Malaki ang impluwensya nila. Ang isa ay ang ina, at ang isa ay ang ama. Ang ama, gamit ang kanyang matatag na bisig, ang siyang nagbuhat ng ating mundo. Sabi nga, ang pagmamahal ng isang ama ay parang bundok. Kung walang ama sa isang pamilya na tahimik na nagbibigay at nag-aalay, wala tayo sa kinaroroonan natin ngayon. Ngayong araw ay ang kanyang ika-50 kaarawan. Naway maging malusog at matagal pa ang kanyang buhay. Ngayon, sana'y bigyan natin siya ng mainit na palakpakan para umakyat sa entablado. Ang aking biyenan, si Xu Fushan. Maraming salamat sa aking biyenan at biyenang babae. Sa pagpapalaki kay Yanyan. Kung wala kayo, wala si Yanyan ngayon. Sa totoo lang, ngayon, may isa pang may kaarawan. Iyon ay ang aking ama. Si Wudahay. Sayang lang. Umanaw na siya. Kahanga-hanga talaga si Gia. Napakabait na anak. Ayon kay Gia, ilang dekada nang may sakit ang kanyang tatay. Para lang mapagamot ang ama niya, palagi siyang naghahanap ng doktor. Siya ang nag-aalaga at naglilinis sa tito. Araw-gabi siyang nag-aasikaso. Hindi niya ito ipinagkakatiwala kan inuman. May kasabihan nga, kapag may sakit ng matagal, walang anak na matyaga. Pero hindi ako naniniwala dyan. Sa tingin ko, kahit matagal ang pagkakasakit, pwedeng may anak pa ring masunurin. At si Gia ang pinakamagandang halimbawa. Ang kakayahan niyang mag-alaga ng tuloy-tuloy sa loob ng 10 taon. Si Wujie ay tunay na isang mabuting anak. Oo nga, para lang maalagaan ang kanyang ama, pabalik-balik si G sa opisina at ospital. Tanungin mo, sa buong mundo, ilan lang ang kayang gawin iyon? Talagang napakabait na anak. Bilang isang anak, trabaho ko lang naman ang mga iyon. Pero kahit na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ang tatay ko, Gia, ginawa mo na ang lahat. Yeah? Huwag ka nang masyadong malungkot. Kahit wala na ang iyong ama, nandito kami. Mula ngayon, ako na ang magiging ama mo. Mga kabigan, bukod sa aking kaarawan, may isa pa akong magandang balita na nais kong ibahagi sa inyong lahat. Ngayong araw, ang aking anak na babae, si Xu Yanyan, ay magpapakasal kay Wujie. Hala,
Dobleng saya nga ito. Maligayang bati. ₱500,000. Ang anak mo ay nasa akin ngayon. Kung gusto mo siyang mabuhay, dalhin mo ang 500,000 sa construction site sa kanluran. Ang 500,000 ito ay bigay kay ako para kay Yan. Sa totoo lang, ang perang ito ang huling iniwan sa akin ng aking ama bago siya pumanaw. Tiyak na gusto niyang makita akong magpakasal at magkaanak, kaya dala ang perang ito, tutuparin ko ang aking pangako. Biyanan kong lalaki, biyanan kong babae, pakitanggapin po ninyo ito. Wu Jia. Tay, hindi sa ayaw kitang pagamitin, pero ang sakit mo, hindi naman magagamot sa isang araw. Kung gusto mo siyang mabuhay, dalhin mo ang 500,000 sa construction site sa kanluran. Kung magsumbong ka sa pulis, papatayin namin siya. Palagi siyang naghahanap ng doktor. Siya ang nag-aalaga at naglilinis sa tito. Araw-gabi siyang nag-aasikaso. Hindi niya ito ipinagkakatiwala kan inuman. Bakit mo ako nilinlang? Bakit ka nagsinungaling? Tio Lee. Ajia. Bakit siya nandito? Bakit niya sinasabing niloloko mo siya? Sino? Sino ba ito? Vuye. Hindi kaya ito yung mahihirap na kamag-anak nyo? Yi. Ano ba talaga ang nangyayari? Ha? Ajia. Bakit ka nagsisinungaling? Bakit ka nakipagsabuatan sa iba? Para magpanggap sa harap ko? At yung abo. Ganito ka ba? Kasabit na mamatay ako? Ajia. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi kaya siya. Ang tatay mo. Hindi. Vuye. Hindi mo ba sinabing patay na ang tatay mo? Weh. Patay na nga ang tatay ko. Tioli, bakit ka pumunta sa birthday party ng biyenan ko at nagsasabi ng kung ano-anong kalokohan? Kalokohan? Yung 50,000, paano mo ba nakuha yon? Ikaw ang pinakamay alam. Anong paghahanap ng doktor saan-saan? Alaga ng alaga araw-gabi, naghahain ng tsaa at tubig. Nagawa mo ba kahit isang beses? Ajia, ang mga sinungaling ay mapupunta sa impyerno. Pwede tayong maghirap, pwede tayong walang-wala, pero hindi pwede ang ganito. Ay naku, sa sinasabi niya, yung anak niyang ito ay mas masahol pa sa basura. Oo nga, may sakit ang tatay niya. Hindi niya inalagaan. Tapos dito pa siya nagpapanggap na mabuting anak. Hindi ba't nagpapanggap lang siya? Tama. Ajia, dapat tayong magsabi ng totoo, huwag. Tumahimik ka. Anong totoo? Ang sinabi ko ang totoo. Tioli, dapat may konsensya tayo. Hindi mo pwedeng gantihan ako dahil noong huli, hindi kita natulungan sa trabaho ng anak mo. Siniraan mo ako. Siniraan kita? Hindi ba? Kami ni Ajia, magkasama na ng matagal. Kilala ko ang ugali ni Ajia. Bawat buwan, bumibisita siya sa kanyang ama. Kahit sa mga pista o bagong taon, pinapaiwan ko siya. Nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ng ama niya. Siya na napakabait na anak. Paano siya magiging gaya ng sinasabi mo? Sinisiraan mo lang siya. Ganito ka, nagsasabi sa mga ibang tao. Dumating na ang handog. Si Lu Shuang, ang presidente ng Lushi Group. Ipinagkaloob ang isang estatwang Buddha na gawa sa jade mula sa Taihu. Isang pares ng jade kilin, ilang antigong bagay, at isang kontratang nagkakahalaga ng 10 milyon upang ipagdiwang ang kaarawan ng ama ni Ji Wuji, naway mabuhay ng walang hanggan. Yung nasa listahan ng Fortune 500, ang negosyanteng si Lu Shuang, mula sa Fortune 500. Nagbigay pa siya ng regalo kay Wu Jie at sa pamilya Shu. Ano bang relasyon ng pamilya Shu at ng Lushi Group? Ajia, Kilala mo si President Lu? Ako? Hindi ko siya kilala. Baka nagkakamali kayo.
Wala akong koneksyon kay President Lu. Ang pinakamahalaga sa aming presidente ay ang pagiging mabuting anak. Alam niya na ngayon ay ipinagdiriwang mo ang kaarawan ng iyong ama. Kaya ipinadala niya ako para magbigay ng regalo. Naiparating na ang regalo, paalam na. Gia, siguro si President Lu. Nakita kong paano mo inaalagaan ang iyong matagal nang may sakit na ama. Kaya siya nagbigay ng parangal. Mga bisita, nakita nyo na, ang pagiging mabuting anak ni Gia ay napansin na ng Lushi Group at ng presidente nito. May duda pa ba? Tama. At saka, ang ama ni Ajie ay isang malaking negosyante. Noong wala si Ajie, yung katulong ang nag-aalaga. Ikaw, isang hamak na tao, ang lakas ng loob mong magpanggap na ikaw ang ama ni Ajie? Dapat mag-ihi ka at tumingin sa salamin para makita kung karapat-dapat ka ba. Nandito pa ang abo ng ama ni AG. Ikaw, isang pulubing mabaho. Napakalaking kawalang-galang ito. Alam mo ba? Tito Lee, ginagawa mo ito para lang sa pera, di ba? Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ayaw ko ng pera mo, pulubi. Binigyan ka ng pera ng manugang ko dahil naaawa siya sa'yo. Huwag mong abusuhin ang kabaitan niya. Hindi ko kailangan ng awa niya. Wala akong anak na para sa pera at kinabukasan ay handang itakwil ang sariling ama. Ako, si Woodahay, ay nabigo bilang tao. Ang anak na pinaghirapan kong palakihin, hindi lang ako tinulungan. Sinabi pa sa iba, napatay na ako. Para sa akin, wala na akong anak. Huwag kang aalis. Sinira mo ang handaan ng pamilya Shu. Muntik mo pang sirain ang reputasyon ni Ajie. Dapat kang maparusahan. Xiaozhang, Ano ang ginagawa niyo? Tay, magkakasama na tayong pamilya sa lalong madaling panahon. Halo? Boss Lu, natuklasan lang namin na ang handaan ngayon ay hindi para kay ama mong si Wu Dahai. Ano ang sinasabi mo? Ang handaan ay para sa biyanan ni Wu Jie. Wala ring imbitasyon para sa ama mong si Ji Wu Dahai. Noon, iniwan niya ako sa tabi ng ilog, kaya nawalay ako sa pamilya ko. Akala ko pagkalipas ng maraming taon, nagbago na siya. Bilisan mo pa. Pumunta tayo sa hotel agad. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Ayaw kong umalis. Anong ginagawa ninyo? Ayaw kong umalis. Biyenan ang babae. Siguro, hayaan na lang natin siyang umalis. Naaawa ako sa kanya. Ye. Napakabait mo talaga. Mga walang hiya tulad nito. Ang mga taong ganito ay hindi karapat-dapat kahabagan. hoy, Xiaozhang, sampalin mo siya. Wag, hindi pwede. Anong hindi pwede? Dahil sa kanya. Nagulo ang handaan para sa kaarawan ng tatay ko. Karapat dapat siyang patawan ng parusa. Oo nga, narinig ko, kapag ginambala ang isang handaan sa kaarawan, nakakabawas iyon ng buhay. Diyos ko, napakasama talaga ng taong ito. Isang hamak na tao lang siya. Nagdadala pa ng problema sa iba. Dapat talaga siyang bugbugin. Aray! Hindi ako dapat magkaproblema sa kritikal na panahong ito. Tay, mamamatay ka rin naman, gawin mo na lang itong pamana mo sa iyong mga apo. Suntukin mo. Dapat siyang bugbugin. Binubugbog ng anak ang kanyang ama. Sana'y mamatay ka sa kidlat. Walang kwenta ka. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang sinasabi mo. Karapat dapat kang mapahamak. AGH. Ikaw, ayos ka lang ba? Umalis ka dyan. Itay. Kumusta po kayo? Anak, bakit ka nandito? Sino ba ito? Itay, maupo po muna kayo. Magpahinga muna. Sino ka ba? Ang kapal ng mukha mong pumunta sa handaan namin para manggulo. Mga walang hiya kayo. Binubugbog nyo ang isang matandang walang kalaban-laban.
Wala ba kayong konsensya? Binubugbog namin siya? Linawin mo. Siya ang unang nanloko. Nagpanggap siyang ama ng manugang ko. Mabuti nga at hindi namin siya pinatay. Mabait pa kami. Nagpanggap. Yan ba ang sinabi mo sa kanila? Si AJ ay mabuting tao. Napakabait na anak. 20 taon niyang inalagaan ang ama niyang may sakit. Ganoon siya kabait na anak. Hindi ko hahayaang suruan mo siya. Inalagaan? Ang pag-aalaga niya. Ay nung nagkakasakit ako, tinapay na malamig lang ang pinapakain sa akin. Ang pag-aalaga niya ay ang magpahanap ng artista para lokohin akong nakidnap ako. Para maibigay ko yung 500,000 pesos. Ganitong pag-aalaga. Ayaw ko nito. Vuye. Ninakawan mo pa si Itay. AJ, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't sinabi mo? Ang perang ito ay regalo sa'yo ng tatay mo pagkamatay niya? Pambili ng bahay at lupa? Huwag kang magsinungaling. Ang perang ito talagang iniwan sa akin ng tatay ko noong buhay pa siya. Para sa pag-aasawa ko. Ang pamilya namin, kahit hindi sobrang yaman, hindi naman naghihirap. Paano ko naman gagawin para lang sa 50,000 piso ang pagdukot? Nanonood ka masyado ng teleserye, no? Oo. Hindi ka naghihirap. Dahil sa tuwing hihingi ka ng pera, ibinibigay ko. Sabi mo, review classes sa eskwela. Sabi mo, upa sa bahay, sosyalan. Pero ang totoo, alam ko, dahilan lang lahat yan para humingi ng pera. Hindi kita inilantad. Kasi natatakot ako na pagtawanan ka ng mga kaklase mo. Mula sa ilang daan, hanggang ilang libo, hanggang ilang 10,000. Nagtatrabaho ako sa konstruksyon, nagbubuhat ng buhangin, pawisan. Bumibili ako ng pinakamurang gamot. Ang pinakamabuti. Para sa iyo lang, Gia. Hindi mo kailangang magdrama. Ibibigay ko rin naman sa iyo ang pera. Hindi ko lang inakala. Nagagawin mo talaga to. Kasinungalingan. Kasinungalingan. Siya kaya ang totoong tatay niya? Vuye. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Ha? Ako. AJ, magsalita ka naman. Ayaw niyang magsalita. Ako na ang magsasabi. Siya. Ang tunay na ama ni Wuji. Si Wudahay. Siya. Ang tunay na ama ni Wuji. Si Wudahay. Itong si Wuje, talagang kamukha ng matandang to. Mag-ama sila. Imposible yan. Vuye, niloloko mo ba kami? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko siya ama. Patay na ang tatay ko. Patay na talaga. Naging abo na siya. Anong kidnapping? Gawa-gawa lang niya yon. Yan, biyenan, maniwala kayo sa akin. AJ, naniniwala ako sa'yo. Hindi ka nagsisinungaling. Ikaw, babaeng ito, pumasok ka ng walang palom sa handaan namin. At tinutulungan mo pa ang matandang pulubi na to na manggulo. Alam ko na, siyang tunay, kabit siya ng hamak na pulubing to. Malinis ang relasyon namin ng babaeng ito. Huwag kayong magsalita ng walang basehan. Nag-aaliw pa. Mukhang, malapit na nga ang relasyon ninyo. Hinampas mo ako. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, hindi ako mag-aatubili na sampalin ka ulit. Ikaw, walang hiya. Hinampas mo ang anak ko. Baliw. Baliw ka talaga. Tulong. Palayasin niyo ang dalawang baliw na to na nanggugulo. Sinong maglalakas loob? Alam mo ba kung sino ako? Dito, sa bahay ng pamilya Shu, ako ang masusunod. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang Lucy Group dahil sa kabutihang loob ni AG, ay nagpadala na ng order na milyon-milyon. Malapit na akong makipag-partner sa Lucy Group. Kapag natapos ng maayos ang proyekto, magiging matagumpay na ang buhay ko. Oo nga. Ang pagiging mabuting anak ni Gia namin. Kahit ang chairman ng Lu Group ay kinumpirma ito kung sino ang totoo at hindi. Halatang halata na. Tama, ang pagiging mabuting anak ni Wuje ay umabot na sa tenga ni Chairman Lu. Sa tingin ko, hindi ito peke. Ang pulubi na ito ay tiyak dahil hindi siya tinulungan ni Wuje, kaya nagtampo. Kaya nga, nagdala ng mga tambay para maggulo. Mabuti. Napakagaling. Magkahiwalay kami ng tatay ko noong bata pa ako, kaya hindi ko siya naalagaan. Lagi akong may konsensya tungkol doon.
Kaya nga hanga ako sa mga taong may mabuting puso sa magulang. Pero hindi ko inakala na ang pagiging mabuting anak mo ay naging pamamaraan para makipagsapalaran sa mga makapangyarihan. Hindi ka karapat-dapat sa regalong ito. Kontrata na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, di ba? Sa tingin ko ngayon, hindi na ito kailangang pirmahan. Ikaw, nababaliw ka ba? Kontrata ito ng Lu Group. Naghahanap ka ng gulo. Eh ano naman? Walang hiyang babae. Ang Lu Group ay kumpanyang nasa top 500 sa buong mundo. Ang impluensya nito ay kumakalat sa buong Haicheng. Ito ay isang bagay na hindi natin maaabot. Ang lakas ng loob mo. Hinamak mo ang kontrata ng Lu Group. Kapag nalaman ito ng Lu Group, hindi ka nila palalampasin. Lausu, ang Lu Group hindi kaya tayo pagbintangan? Siya ang nagpunit ng kontrata. Basta't sabihin lang natin ang buong detalye sa kanya. Si Chairman Lu, hindi tayo pagbubuntunan. Anak, umalis ka na. Ang mga ganoong malalaking tao ay hindi natin kayang kalabanin. Ngayong gusto mong umalis, huli na. Pero kung lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin, baka pag-isipan ko pa na tulungan kayo. Kung hindi, kayang-kaya kayong durugin ni Chairman Lu. Parang isang langgam lang. Ha? Ha ha ha. Anong ginagawa ninyo? Anak, hindi ko hahayaang magkaproblema ka dahil sa akin. Hindi ako magkakaproblema. Huwag kang mag-alala. Ang mga tao ngayon, kahit magsinungaling, hindi na nag-iisip, binigyan ka ng pagkakataon ayaw mo pa. Tatay, huwag na nating patulan. Dali, dakpin siya, at dalhin sa Lu Group. Ako ang chairman ng Lu Group. Ako si Lu Shuang. Tingnan natin. Ako, ang presidente ng Lu Shi Group, si Lu Shuang. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na hawakan ako. Lu Shuang? Siya pala ang tunay na Lu Shuang. Totoo ba yan? Hahaha. Ang saya-saya ng araw na ito. Una, may pulubing dumating na nagpapanggap na ama ng iba. Ngayon naman, may babaeng baliw na nagsasabing siya ang presidente. Kung ikaw ang presidente ng Lu Shi Group, ako naman ang pinakamayaman sa buong mundo. Ah! Hahaha! Nakakatawa talaga. May sira ka ba? Dito. Sa tingin ko, pareho silang may sira sa ulo. Kung ganito na, wag na nating pakialaman pa sila. Palayasin sila. Hindi pwede. Nagwala sila at pinunit pa ang kontrata ng Lu Shi Group. Kung aalis sila mamaya kapag nagalit si President Lu, anong gagawin natin? Tama. Tama ang sinabi ni Mama. Hindi sila dapat payagang umalis. Assistant Zo, binibigyan kita ng 5 minuto para humarap ka sa akin kasama ang mga tauhan mo. Hoy! Mukhang maingat ang paghahanda mo ah. Alam mo rin na ang personal assistant ni President Lu ay si Zhou. Pero sasabihin ko sa iyo, peke ang peke. Ah, kahit anong galing ng pag-arte mo, hindi yan magiging totoo. Ah, Totoo o hindi? Malalaman din mamaya. ang kapal ng mukha mo. Walang utang na loob. Sasabihin ko sa iyo, mayroon akong personal na numero ng telepono ng presidente ng Lu Shi Group. Sigurado ka ba na ipagpapatuloy mo pa ang pagpapanggap mo? Ah, Pa, huwag mo nang patagilan pa. Tawagan mo na si President Lu para mahayag ang tunay niyang pagkatao. Anak, sigurado ka bang ayos ka lang? Huwag kang mag-alala. Wala akong magiging problema. Tumawag ka. Gusto kong makita kung sino ang iiyak mamaya. si, ikaw ang may gusto nito ah. Hehe. Halo? Ang numerong ay abala. Mangyaring tumawag muli mamaya. Narinig mo? Abala si President Lu. Ang presidente ng isang kumpanyang nasa top 500, hindi katulad ng mga empleyadong tulad mo na kayang isipin. Ha ha ha. Artista. Itong babae, ang tapang mag-arte, naglakas loob pang magpanggap bilang presidente ng Lu Shi. Siya, wala ng takas. Xiao Zhang,
Isara ang pinto at bugbugin siya. Gagawin kong lakad na pumasok ang babaeng manloloko na ito. Sandali. Halo? Si President Lu po ba ito? Ako to. Ako si Lu Shuang. Hoy, si Sir Lu ba ito? Ako to. Ako si Lu Shuang. Anak, ikaw ba ang presidente ng Lu Group? Ako nga ang nagsabi sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Imposible yan. Talagang imposible yan. Bakit imposible? Ang numero na tinawagan mo, hindi ba ito ang personal na numero ng presidente ng Lu Group? Sinagot ko na ang tawag. Paano hindi mapatunayan? Totoo nga kayang siya si Sir Lu? Ang presidente ng Lu Group, paano siya makikipag-ugnayan sa isang matandang lalaki? Tiyak na may mali sa isang bagay. Anong klaseng teknolohiya ang ginamit mo para matawagan ang tatay ko? Talagang hindi ka ang presidente ng Lu Group. Kung talagang presidente siya ng Lu Group, paano siya mag-iisa lang? Taye, dali, dapin mo siya. Tama kayo. Ang isang presidente ng kumpanyang Fortune 500, walang imbitasyon, walang kasama, bigla na lang darating, paano mangyayari yon? Mga abala ka sa aking handaan? Puso-pusan. Anak. Anak. Bitawan mo ako. Ajia, gawin mo sa akin ang gusto mo. Pero itong dalagita, wala siyang kasalanan. Tumulong siya sa iyo para magkagulo, at dahil doon, sa handaan ng pamilya Shu, napahiya ako ng husto. Anong wala siyang kasalanan? Kung hindi ka nagkagulo ngayon, at umalis ka na lang ng tahimik, hindi sana nangyari ang mga ito. Ikaw ang may kasalanan. Lahat ng ito, ikaw ang may kasalanan. Ikaw, huwag mo akong piliting. Bienan, sa inyo na ang dalawang ito. Gawin niyo sa kanila ang gusto. Sige. Oo, may ebidensya ako na makakapagpatunay na ako ang tunay na ama ni Wu Jia. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Binabalaan kita, huwag kang magkakamali. Wuji, hindi ba't matapang mong sinabi na hindi siya ang tatay mo? Anong kinatatakutan mo? Hindi natatakot si Ajia. Ito lang ay paraan niya para umabante at magpakitang gilas. Hindi ako naniniwala na may lalabas siyang ebidensya. Hindi pwede. Paano kung talagang may mailabas siyang ebidensya? Tapos na ako nun. Bienan, birthday celebration mo ngayon. Hindi na natin kailangan makipagtalo sa dalawang baliw para hindi masira ang mood ng lahat. Ang tagal na nating naantala. Hindi ba kayang antalahin pa to? Wuji, kinakabahan ka ba? Kung magsasalita ka pa ng ganyan, mananakit na talaga ako. Kahit patayin mo ako ngayon, ilalabas ko pa rin ang katotohanan. Ikaw, Wu Ji, isa kang palaboy. Wala siyang kakayahan. Hayaan mo siyang magsalita. Bienan, narito sa akin ang mga larawan ni Wu Jia mula pagkabata, pati ang aming magkasamang litrato. Maaga namatay ang kanyang ina. Ako ang naghirap para siya'y palakihin. Hindi ko inakala na napalaki ko pala ang isang hayop na tulad mo. Ito. Ang litratong ito niya at ni Wu Jie-yun. Ang litratong ito ni Wu Jie, paano mo ito ipapaliwanag? Baka naman itong hamak na pulubi talagang ama mo? Bienan, ilang litrato lang. Anong mapapatunayan ito? Yan. Bienan, anong panahon na ngayon? Kaya nang palitan ng AI ang mukha sa litrato, mag-edit ng ilang litrato. Anong hirap doon? Sa pagkakataong ito, siguradong may daladalang plano. Ilang litrato lang hindi nakakagulat. Tatay, naniniwala ako kay Aji. Tito Lee, hindi ko inaasahan. Gagawin mo ang lahat para siraan ako ganito kalala. Ako. Totoong litrato yon. Aji, siya talaga ang anak ko. Kapag muling nagsalita ka, hindi na ako magdadalawang isip. Gusto mo bang saktan ng sarili mong ama? Gusto mo bang manakit? Ahe, gamitin mo ito. Aje, ito ang pagkakataon para patunayan na hindi niya ama. Ngayon din, ipakita mo sa amin. Sige, suntukin mo ako. Ikaw ang may kasalanan nito. Huwag. Anak, ayos ka lang ba? Anak, ayos ka lang ba?
Wujie, tao ka pa ba? Ama mo siya. Hindi ko siya ama. Sino ka ba? Anong karapatan mong pakialaman ako? Dahil siya ang president ng Lu Group. Tezu? Anong ginagawa mo rito? President Lu, ayos ka lang ba? Huli na ang dating ko. Patawarin ninyo ako. Tezu, ikaw, nagkakamali ka ba? Itong baliw na babae, paano siya maging si President Lu? Tama. Ang babaeng ito, isang peke lang. Paano siya maging ang presidente ng Lu Group at sinira pa niya ang kontrata ng Lu Group na milyon-milyon ang halaga? Tezu, paalisin mo na siya. Paano mo magagawang siraan si President Lu? President Lu, Siya nga talaga si President Lu. wala na. Wala na ang lahat. Ang usaping ito ngayong araw, dapat nating pag-usapan ng mabuti. Ikaw, para sa iyo, ang lahat ng nangyari ngayon. Ginawa mo ang iyong pamilya at pinagmulan. Ang mga yon, hayaan na natin. Pero hinayaan mo pang ibang tao na apihin ang iyong sariling ama. At higit pa rito, sinaktan mo pa siya. Mas masahol ka pa sa hayop. Nadala na ba ang mga bagay? Nadala na. Ikaw mismo, tingnan mong mabuti. Udahay. At Vuye ay mag-ama. Si Wujie ba talaga? At itong matandang to ay mag-ama? Kung ganoon, ang matanda ay nagsasabi ng totoo kanina. Ay, naku, ang taong to, para sa sariling kinabukasan, sinabi pang patay na ang sariling ama. Talagang wala siyang pagkatao. Weyi, totoo ang sinabi ni Sir Lu. Totoo talaga. Ako. Ngayon ko lang nalaman na niloloko mo pala ako. Ang pagkatao mo, ang pamilya mo, pati ang earna ng abo. Kahit ang sarili mong ama, kaya mong lokohin. Ano pa bang totoo sa'yo? Hindi ganoon, yan. Talagang hindi ganoon. Mahal kita. Mahal na mahal kita talaga. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Wala akong magawa, kaya ako nagsinungaling, yan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bakit mo ako niloko? Bakit? Wala kang magawa. Ang wala kang magawa mo ay ang pagloko sa perang panggamot ng sarili mong ama. Ang wala kang magawa mo ay ang pagbugbog sa sarili mong ama. Sabi nga, hindi dapat hinahamak ng anak ang hirap ng pamilya. Wujie, tunay kang kasuklam-suklam na tao. Sinaktan pa ang sariling ama. Talagang walang konsensya. Paano mo nagawa yon? Ama mo siya. Kadugo mo siya. Siya ang nagpalaki sa'yo. Wujie, tanungin mo ang sarili mo. Paano kanya tinrato? At paano ka naman tumugon sa kanya? Inapi mo ang sarili mong ama. Mas masahol ka pa sa hayop. Hinamak mo ang hirap ng pamilya mo. Napakalaking kasalanan. Akala pa naman ni Sir Lu napakabuti at mapagmahal mong anak, kaya gumawa siya ng kontratang milyon-milyon bilang gantimpala at pagkilala. Pero ikaw, ganito pala ang katotohanan. At kayong mga ito, magkakasabwat, nagtutulungan sa kasamaan. Sir Lu, Assistant Zo. Talagang wala kaming kaalam-alam. Siya lang ang laging nagsisinungaling. Wujie, mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa bahay ng pamilya Shu. Nakikiusap kami, patawarin niyo kami. Oo, ang kasunduan ngayon, kinakansela. Ang pamilya namin, mga Shu, ay hindi papayag na pumasok ang ganyang klaseng basura sa aming tahanan. Haha. Tumahimik ka. Tumahimik kayong lahat. Basura ako. Alam mo ba kung bakit ako naging ganito? Kayong lahat ang may kasalanan. Kung hindi kayo ng pressure sa akin, kung hindi ninyo ako hinamak, kung hindi ninyo ako pinilit maglabas ng 500,000 pesos na dowry, hindi sana ako napunta sa ganitong kalagayan ngayon. Ganito lang ang masasabi mo. Ikaw rin, tumahimik ka. Totoo ang sinasabi ko. Oo, niloko kita. Pero ginawa ko yon para lang mapunan ang pagiging mapagmataas mo. Ngayong nahayag na ang katotohanan, agad-agad mong tinanggi ang relasyon natin. Ikaw, wala kayong mabuting ginawa. Ajia, bakit ka naging ganito? Sasabihin ko sa iyo ngayon. Dahil ikaw ang tatay ko, mahihirap ka. Ako, hinahamak ng mga katrabaho ko. Ako, tinutokso ng mga katrabaho ko.
Gaano ba kahirap ang dinanas ko? Gaano ba ako inapi? Alam mo ba? Napakahirap na nga natin. Nagkarumi ka pa ng kidney failure. Walang katapusan ang gastos sa sakit na ito. Papatayin ako nito. Ikaw, Gusto mong gumastos para pahabain ang buhay mo? Walang kwenta yan. Ilang taon na lang ba ang itatagal mo? Sabi nga nila, kapag matagal nang may sakit ang magulang, walang anak ang magiging mabait magpakailanman. Kaysa mag-away tayong lahat at maging malungkot. Mas mabuti pang gamitin mo ang huling halaga mo. Kapag mayroon na akong 500 pesos, makakapagtatag ako sa lungsod, at makakaya kong magpatuloy ang aming lahi. Alam mo ba? kung ganito, Kapag nasa kabilang buhay ka na, makakapagbigay sulit ka na kay inang. Sa ospital, dadalhin ko kayo sa ospital ngayon din. hindi pa ako pwedeng umalis. Anak, okay lang ako. Kaya ko to. Dahil sa pang-aabala mo, nasira ang lahat. Ikaw na mamamatay na. Gusto mo pang isama ako, isang taong buhay pa. May ganun ba? Ang cute mo. Ang cute-cute mo talaga. Ako nga ang cute. At ikaw rin ang nagpalaki sa cute na yon. Kung may lakas ka, sana hindi mo ako pinanganak. Napakadukha mo na, pinanganak mo pa ako. Para lang magdusa kasama mo. Yung ibang bata, mga mamahaling pagkain ang kinakain. Ang sinusuot, mga mamahaling damit at sapatos, pwede silang tulungan ng magulang sa trabaho, makabili ng kotse at bahay. Ako. Ang kaya ko lang isuot ay mga damit mula sa basurahan. Ang kaya ko lang kainin sa bawat pagkain ay tinapay at atsara. Mahirap para sa iyo. Madali ba para sa akin? Sa lungsod na ito, isang lugar na walang awang kumakain ng tao. Kung hindi ako aasa sa sarili ko, gusto mo bang maging katulad mo ako, laging hinahamak habang buhay? Ikaw. Ikaw talaga. Ganyan ka pala mag-isip. Oo, ganyan talaga ako mag-isip. Kayong lahat, nakatayo sa mataas na pwesto ng moralidad, sinusumbat ako, naisip nyo ba, kung naranasan nyo ang lahat ng pinagdaanan ko, baka mas malala pa kayo sa akin. Anong kasalanan ko? Wala akong kasalanan. Wala nang saysay ang mga sinasabi mo ngayon. Nasira na ang lahat. Tapos na ang lahat. Kasalanan mo ito. Ilang taon na akong nagsusumikap, pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Nasira mo ang lahat. Ikaw na malapit ng mamatay, sinasagasaan mo pa ako. Bakit mo ako pinipigilan na magpatuloy? Bakit mo ako pinipigilan na magbago? Ganito katama ba ito sa nanay ko? Lumapit ka. Anong gagawin mo? Bitawan mo siya. Huwag kang lalapit, papatayin ko siya kapag lumapit ka. Wooji, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Ako ang dapat magtanong kung ano ang gusto mo. Naging ganito ako. Siguradong masaya na kayo. Ito ang tatay ko, ito ay aming pamilya. Anong karapatan mo para makialam sa akin? Huwag kang magsalita ng ganyan. Paano mo nagawa yan? Kung kausap mo si Boss Lou. Ano naman kung si Boss Lou? Anong karapatan niya para pakialaman ako? Anong karapatan niya para makialam? Oo, wala talagang karapatan si Lushuan. Eh si Wushuan, may karapatan ba siya? Anong sinabi mo? Ano? Swanshan. Ako si Wush. Ikaw ang aking Swanshan. Tatay, ako nga. Tingnan mo, Ikaw nga talaga ang aking Swanshan. tatay. Pasensya na, tatay, napabayaan ko kayo. Ngayon ko lang kayo natagpuan. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo, anak. Akala ko sa buhay kong ito, hindi na kita makikita. Tatay, huwag kayong mag-alala. Gagawan ko ng paraan para gumaling kayo, gagaling kayo. Hindi maaari. Paano ito nangyari? Noon, malinaw na. Malinaw na. Sinadya mo akong iwan sa tabi ng ilog. Bakit ako nakaligtas? At nabuhay, di ba? Ano, sinadya? Gia, hindi mo ba sinabi sa akin na naglalaro lang kayo ng taguan? Kaya nawala si Swanshan? Noon, naglalaro nga kami ng taguan. Pero nang imulat ko ang aking mga mata, hindi ko na siya mahanap. Hindi ko na rin mahanap ang daan pa uwi. Kung hindi dahil sa mabuting loob na nag-ampon sa akin, baka, patay na ako noon pa sa tabi ng ilog. Gia, sinadya mo ba? Oo, sinadya ko talaga.
Noon, sobrang hirap na ng buhay natin, kulang na kulang ang pagkain ko, tapos dinampot mo pa ang batang yon para alagaan. Ikaw ang may gusto niyan. Tinutulungan kita. Akala ko, naging ganito ka lang. Yun pala. Ganito ka na talaga. Ngayon, dapat kang mapalo, anak na suwail. Naku, 20 taon na ang nakalipas. Ganito kaliit na bata, malalim na mag-isip. Mukhang si Wojia, masama na mula pagkabata. Kung anak ko siya, papatayin ko talaga siya. Ngayon, itutuwid kita. Itutuwid kita. Masamang anak. Tay, sinaktan mo ako. Anak mo ako siya, at ikaw hindi magkadugo. Tinutulungan mo pa ang isang dayuhan para apihin ako. Dayuhan. Hindi ako hinuhusgahan ng iba dahil mahirap ako. Hindi rin ako niloloko ng iba. Lalo namang hindi ako pinaghihintay ng iba na mamatay ng maaga. At saka, siya ang aking inampon. Anak ko na siya. Hindi siya dayuhan. Ngayon, ako si Wudahay. Sa ngalan ng mga ninuno ng Angkanwo. Ang magtutuwid sa iyong masamang anak. Unang hampas. Sa iyo. Hindi nagsisisi. Sinungaling. Ikalawang hampas sa iyo. Masamang hangarin. Pagpapabeya sa kapatid. Ikatlong hampas sa iyo. Sinuklian mo ng masama ang kabutihan. Hindi nagbabago. Tay, wag na. Mamamatay na ako, Tay. Tatay, kumusta ka na? Ano bang ginagawa mo? Kasalanan ko ang lahat. Kaya naging ganito, si Aegea ngayon. Pasensya na sa mga ninuno ng pamilya Wo. Pasensya na. Sa kaluluwa ni Liwan sa langit. Tatay, paano naman naging kasalanan mo yon? Hindi kasalanan mo. Alam ko na noon pa. Na mapagmataas at mahilig sa luho si Aegea. Pero patuloy ko pa rin pinagbigyan siya. Kapag may anak na hindi napalaki ng maayos, kasalanan ng ama. Kasalanan ko talaga ang lahat. Tatay, gising ka. Bilis. Dalhin sa ospital. Bilis. Boss Lou, paano nating aayusin ang mga to? Ate, mali ako. Hindi mo alam na mali ka. Ang alam mo lang, malapit ka ng mapahamak. Talagang alam kong mali ako. Hindi ko dapat itinakwil si tatay. Hindi ko dapat sinabing patay na siya. Paumanhin. At lahat ng nagawa ko noon, ako, talagang alam kong mali. Humihingi ako ng tawad. Ate, Nakapagtapos ka ng kolehiyo. Dapat alam mo, ang kahalagahan ng paggalang sa magulang. Ang pinakamalaki mong kasalanan, ninakaw mo ang pampagamot ni tatay. ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat inimbot ang kayamanan at katanyagan. Hindi ko dapat ipinagpalit ang kinabukasan ko sa buhay ni tatay. Pero, ate, may dahilan ako. Isang tao ako na walang pera, walang koneksyon. Gusto kong magtagumpay sa lungsod. Napakahirap noon. Buong buhay akong naghirap. Ayokong habang buhay ay maging kahiyahiya. Ate, Pero hindi mo dapat ginamit ang lahat ng paraan para pabayaan ang sarili mong ama. Kung ganito ka, ano ang pinagkaiba mo sa isang hayop? ate, talagang alam kong mali ako. Huwag mo akong tawaging ate. Hindi mo karapat-dapat. Ipag-utos mo. Simula ngayon, ang Lu Corporation at lahat ng kumpanyang pag-aari nito ay titigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa Shu. Ang Shu Corporation ay matagal nang umaasa sa Lu Corporation. Mga tindahan, mga shares, at kontratang milyon-milyon, lahat mawawala. Ang pamilya ninyong Shu ay tapos na. Presidente Lu, kami. Alam naming nagkamali kami. Alam naming hindi namin dapat inapi ang inyong ama. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Presidente Lu, kami ang makitid ang pag-iisip. Kami ang hindi nakakilala sa inyo. Oo, pakiusap, maging mahabagin kayo. Patawarin ninyo kami. Patawarin ninyo kami. Presidente Lu. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Sinabi ko na kanina, ang utang ngayong araw, dapat nating pag-usapan ng mabuti kung paano nila inapi ang tatay ko kanina. Ngayon, ibabalik ko ng libu-libong beses ang ginawa nila. Opo.
Doktor, ang tatay ko, kumusta na ba talaga? Ang tatay mo, mahina ang pangangatawan. Dagdag pa, nabigla siya ng husto, kaya nawalan ng malay. Pero huwag kang mag-alala. Wala namang panganib sa buhay niya sa ngayon. Mabuti naman. Boss Lou, may magandang balita. Nakahanap ako ng kidney na tugma sa tatay mo. Maliligtas na si tatay. Doktor, gusto kong magpa-schedule agad ng kidney transplant para sa tatay ko. Siya ngayon. Nasa huling yugto na ng kidney failure. Baka may mangyari pang masama. Kakabigla lang niya. Sobrang hina ng katawan. Mataas ang panganib sa operasyon. Iminumungkahi ko, mas mabuti na magpahinga muna siya ng ilang panahon bago magpa-opera. Boss Lou, lahat ng operasyon ay may panganib. Siguro, makinig na lang tayo sa doktor. Salamat, Doktor. Tatay, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Ayos lang ako. Anak, Sa mga nakaraang taon, marami kang pinagdaanan. Xuanshan. Kasalanan ng ama mo. Hindi ko alam. Najina niyan ka ni Ajia. Tatay. Noon, kung hindi mo ako inampon, baka patay na ako. Sa mga nakaraang taon, hinanap-hanap kita. Buti ngayon, tayo ay nagkita-kita na. Tatay, maniwala ka sa akin. Basta nandito ako. Hindi ko hahayaan na apihin ka ng sinuman. Kumusta? Ito ang aking resume. Ang iyong kwalifikasyon ay talagang akma sa pamantayan ng aming kumpanya. Kung maaari, sana'y makapagsimula ka na agad. Maaari na akong magsimula bukas. Ikaw si Wuje. Oo, Paumanhin, naalala ko bigla na ang posisyong ito ay may nakapwesto na. kahit anong posisyon, pwede. Pakitingnan ulit. Magsisimula ako mula sa pinakamababa. Susunod, Paumanhin, hindi ka namin maaaring tanggapin. Subukan mo sa ibang kumpanya. Kumusta? Ako si Huye. Ji Woo, hindi pa po pumasa ang inyong interview. Pakiisipan pa po. Ako. Hindi naman siguro. Batay sa iyong edukasyon at karanasan, imposibleng walang kumpanyang kukuha sa iyo. Pinagbawalan niya ang lahat ng kumpanya. Pinagbawalan niya ang lahat ng kumpanya na ako'y tanggapin. Talagang gusto niya akong ipahamak. Narinig ko, ang bunsong kapatid mo ay napakagaling. Sa murang edad, naging malaking pinuno na siya ng kumpanya. Maraming industriya ang kanyang pag-aari. Pare, makinig ka sa akin. Kapatid mo pa rin siya. Magkadugo kayo. Bakit hindi ka na lang magpakumbaba? Tatay. Ngayon, nagluto ako ng pork ribs para sa inyo. At may isda rin. Kayo, dapat kumain ng marami. Para mas mabilis kayong gumaling. Araw-araw kang pumupunta rito. Wala bang problema sa kumpanya? Tatay, huwag kayong mag-alala diyan. Nandyan naman si Xiaozhou sa kumpanya. Huwag na kayong mag-isip tungkol diyan. Ang kailangan ninyo lang ay magpagaling. Oo nga pala, tatay. Sabi ng doktor, hindi angkop ang kalagayan ninyo ngayon para sa mabibigat na ehersisyo. Pero okay lang naman ang paglalakad-lakad. Pagkatapos ninyong kumain, samahan ko kayong bumaba para maglakad-lakad. Xuanshan. Salamat ha. Tatay, pamilya tayo. Hindi kailangan ng salamat. Tatay. Tatay, may dala akong kaunting prutas para sa inyo. Kayo, tumatanda na, kailangan dagdagan ang vitamin C. Para lumakas ang resistensya. Dalhin mo na yan. Hindi ko kailangan. Tatay. Ako ang may kasalanan noon. Hindi ko dapat kayo sinaktan at minura, at hinayaan kayong apihin ng iba. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nasaktan na ninyo ako, minura na rin ninyo, patawarin ninyo ako ngayon.
Hayaan ninyo akong manatili sa piling ninyo, at alagaan kayo ng maayos, okay ba? Hindi ba ikinahihiya mo ako? Hindi mo ba sinabi, napatay na ang tatay mo? Wala kang tatay. Isipin mo na lang napatay na ako. Tatay, Umalis ka. Umalis ka na nga. Ayaw kitang makita. Ang cute nito. Umalis ka. Umalis ka na. kung hindi ninyo ako patatawarin, hindi ako tatayo. Umalis ka. Umalis ka nga. Hindi maganda ang pakiramdam ni Papa ngayon. Masama ang pakiramdam niya. Hindi dapat masyadong ma-stress. Kung talagang iniisip mo ang kapakanan niya, umalis ka na. Si. Alis muna ako. Papa. Hindi ako susuko. Magpahinga ka muna. Papa, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ang magalit sa kanya at ikaw ang mapipikon. Hindi yan katumbas. Ate. Mainit na tubig ba? Ako na. Nakareseta na ang gamot para sa bed 24. Kunin nyo na sa botika. Kukuha ng gamot? Ako na. Sir Lou, ang pulong mamayang hapon, naayos na. May dokumento pa rito na kailangan mong lagdaan. Shuang-shuang. Nakarating ka rin. Nag-search ako ng recipe online. Kaya nagluto ako para kay Papa ng mga masasabaw at magagaan. Oo nga pala, kamusta si Papa ngayon? Ah, sabi ng doktor, stabilized na ang kanyang kondisyon. Mabuti naman. Ikaw, hindi ka sasama. Hindi na ako sasama. Hindi mo ba sinabi na si Papa ay hindi dapat masyadong ma-excite? Natatakot ako baka magalit siya kapag nakita ako. Nakapagod yan. Shuan-shuan. Nitong mga nakaraang araw, marami akong naisip, ako ang may kasalanan noon. Ang mga ginawa ko, nasaktan ko ang puso ni tatay, alam ko. Lagi niyang inaasahan na ako'y maging isang taong kapaki-pakinabang sa lipunan. Nais niyang magtagumpay ako sa buhay, pero nabigo ko ang kanyang pag-asa. Kaya naman tama lang na ayaw na niya akong makita ngayon. Mabuti na rin yan. Ang mahalaga, natuto ka sa pagkakamali. May utang din akong paumanhin sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nagkahiwalay kay tatay ng 20 taon. Tama na. Ang mga nakaraan, huwag na nating pag-usapan pa. Basta't hindi mo ako sinisisi, okay na yon. Kukuha ako ng tubig para kay tatay. Nitong mga araw na ito, araw-araw siyang pumupunta. Lagi siyang nag-aagawan sa paggawa ng gawaing bahay. Sa tingin ko, nag-sorry na talaga siya. Sana nga. Sir Lou, kahit paano, kapatid mo siya sa dugo. Sa tingin ko, kayo ni Uncle Wu ay pwede siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Kahit na hindi sinasabi ni tatay. Alam ko naman na sa puso niya, laging iniisip si Wuji. Umuwi ka muna. Tatay, Nandito na si Xuanshan. Tingnan mo kung ano ang ginawa para sa'yo ni tatay. tatay. Naalala ko pa, noong bata tayo, mahirap lang tayo, hindi tayo makabili ng laruan. Kaya't gumawa ka gamit ang kahoy ng maraming maliit na hayop para sa akin. Ang paborito ko ay itong maliit na ibon na kahoy. Dahil dito, nag-away pa kami ni kuya. Nagkagalit pa nga. Sa totoo lang, sa tingin ko, hindi naman talaga masama ang ugali ni kuya. Paano kung patawarin na ninyo siya? Ang mga ginawa niya ay hindi karapat-dapat sa pagpapatawad ko. Hindi mo ba narinig ang huling sinabi niya? Hindi niya talaga alam kung saan siya nagkamali. Ako ang may kasalanan. Hindi ko naituwid si Agia. Tatay, Alam mo naman mahilig sa pride si kuya. Maraming tao doon nung araw na iyon. Baka naman nag-init lang ang ulo niya. Galit lang siya nang magsalita. Nitong mga nakaraang araw, marami akong naisip. Walang taong perpekto, lahat nagkakamali. Basta't aminin ni kuya ang pagkakamali niya at magbago, sa tingin ko, maaari pa rin nating bigyan siya ng pagkakataong magbayad sala. Tatay. Sa totoo lang. Habang nasa ospital ka nitong mga araw, si kuya ang tumutulong araw-araw, natatakot lang siyang magalit ka, kaya hindi siya nagpakita. Ang mga pagkain kinain mo nitong mga araw, siya ang nagluto. ang pagkain na ito ay gawa ni Agia.
Tatay, matagal bago tayo nagkatipon-tipon bilang pamilya. Pag-isipan mo naman ito. Patawarin mo na siya. Xuanshan, talaga bang wala kang pakialam sa mga ginawa ni Aegea sa'yo? Tapos na iyon. Ang gusto ko lang ngayon ay ang pagsasama-sama ng buo nating pamilya, masaya at magkakasama. Sige. Pero, gusto kong umuwi muna sa probinsya. Isasama ko rin si Aegea. Si, wala pa ring nagbago dito. Tatay, ang lumang bahay ay hindi ko na ipapagiba. Mas mabuting ito'y manatili. Para may alaala tayo. Kapag gusto mo nang tumira rito, sasamahan kita. Sige. Tatay. Sabi sa akin ni ate, pinatawad mo na ako. Ako ang may kasalanan noon. Mula ngayon, magbabago na ako ng lubusan, magpapakabuti na ako. Hindi kita bibiguin. Iwang. Tiyaili. Anong ginagawa ninyo rito? Ako ang nag-imbita sa kanila. Dahay, nandito na ang mga kababayan natin. Ano ba talaga ang nangyayari? Aegea, lumuhad ka. Tatay. Lumuhad ka. Ito. Ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Taong 2000. Ika-20 ng Agosto. Baryo Qingshan, unang pangkat. Wang Pong. Nag-abuloy ng 200 piso. Baryo Qingshan, ikalawang pangkat. Zhao Jicheng. Nag-abuloy ng 150 piso. Li Xulian. 58 piso at 6 na sentimo, kasama na ang isang basket ng itlog. Baryo Qingshan. Wang Laimei. Isang set ng kumot at unan, isang pares ng sapatos. Baryo Qingshan. Hu Lanfen. 20 piso at 5 sentimo. Ang mga ito. Tama ba ang lahat? Dahay, matagal na yang nakalipas. Paano mo pa naaalala yan? Gaano man katagal ang lumipas? Hindi ko malilimutan. Ang kabutihang loob ninyong mga kababayan. Noong mga panahong iyon, si Aegea ay nakalabas sa bundok ng maayos at nakapag-aral sa kolehiyo. Dahil sa inyong mga kababayan, pinaghirapan ninyo para sa kanya. Aegea, naaalala mo pa ba? Ang iyong sinumpaan noon. Ang mga sinabi mo, Naaalala ko. sabi mo, kapag umunlad ka na, dapat mong suklian ang mga kababayan natin. Hindi mo sasayangin ang kabutihang loob nila. Ngunit, sumaya ka sa iyong pangako. Ano ba talaga ang nangyayari? Gusto mong umasenso sa buhay. Gusto mong magbigay karangalan sa pamilya. Naiintindihan ko lahat yan. Nagkasala ka sa akin. Sisihin mo ang tatay mo. Ayos lang. Pero, hindi mo pwedeng. Pagmalupitan, ang mga kapitbahay na tumulong sa'yo. Pagmalupitan, ang mga tito't titang ito. Aji, paano mo matatanggihan ang sarili mong tatay? Paano katratuhin ng tatay mo? Nakikita naman naming lahat. Gusto mong kumain ng isda. Naglinis ng sapatos ang tatay mo. Hanggang sa magkapal ang mga kamay niya. Mag-aaral ka, kailangan ng libro. Tinanggap ng tatay mo ang trabahong ayaw tanggapin ng iba. Nagbuhat ng buhangin. Naglakad ng 10 kilometro. Nabiyak na ang mga paa niya. Oo nga. Mahina na nga ang katawan niya. Pinakamura lang ang kayang bilhing gamot sa sakit at gamot sa pamamaga. At hindi pa kami pinapayagang sabihin sa'yo. Kahit na ang kalagayan namin ay hindi katulad sa lungsod, pero ang tatay mo ay laging nagsasabi sa amin, kahit sino ang maghirap, huwag lang ang anak. Ang kinain at isinuot mo, kahit hindi pinakamaganda, pero ang mga ito ay galing sa bawat sapatos na nilinis ng tatay mo. Tama. Tama nga, oo, AG. Bilang tao, dapat tayong maging mapagpasalamat. Sabi nga nila, ang maliit na tulong dapat bayaran ng malaki. Lalo ka dapat magbalik ng utang na loob sa tatay mo sa pag-aaruga niya sa'yo. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat ginawa yon sa tatay ko. Tatay? Pasensya na sa'yo. Ang pinagkakautangan mo ay hindi ako, kundi ang mga kababayan na nagpaaral sa'yo. May utang ka sa kanila ng isang paghingi ng tawad. Mga tito, mga tita.
Ako ang may mali. Ako ang nagpabaya sa tiwala ninyong lahat. Pasensya na. Ang taong nakikilala ang pagkakamali at nagbabago ay mabuting tao pa rin. Adje, basta sa hinaharap, mabuti kang mag-alaga sa tatay mo. Hindi masasayang ang tulong naming lahat sa'yo. Kaibigan, alam na ni AGA ang kanyang pagkakamali. Mula ngayon, mabuhay kayong maayos. Itay. Ano bang ginagawa mo? Tumayo ka na, Itay. Mula pa noong unang panahon. Mag-anak para may mag-aalaga sa iyo sa pagtanda. Magbigay dangal sa pamilya. Noong nakapasa si Agia sa kolehiyo, lahat ng residente ng Qingshan Village ay ipinagmalaki siya, pero ginawa niya itong bagay na ito. Sa totoo lang, ako, bilang kanyang ama, ang hindi nagturo sa kanya ng maayos. Kapag may anak na masama, kasalanan ng ama, ako, si Wu Dahai, ay humihingi ng paumanhin sa inyong lahat. Dahay, paano mo masisisi ang sarili mo? Tama, Itay. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Ito ang nararapat na parusa para sa akin. Itay. Anong sinasabi mo? Oo, Dahay, wala sa amin ang nagagalit sa iyo. Nitong mga nakaraang taon, napakahirap din ng buhay mo. Taga rito lang tayong lahat, tutulungan natin ang isa't isa. Kaibigan, tumayo ka na. Nakikita ka naming ganyan, nasasaktan din ang loob ko. Ang kabutihan ng ating mga kababayan. Ako, si Wu Dahai. Hindi ko ito malilimutan habang buhay. Agia. Sa harap ng ating mga kababayan, manumpa ka, na mula ngayon, hindi mo nabibigwin. Ang mga tito't titang ito. Mga tito tita, ako, si Wujie, ay nanunumpa. Mula ngayon, magbabago na talaga ako. Mamumuhay ng maayos. Yi. Nangako ka na, dapat mong tuparin iyon. Kami, tandang-tanda namin iyan. Itay, naniniwala ako na si Kuya ay hindi na mauulit. Tinatawag mo siyang Itay? Sino ba itong dalagita? May magandang balita ako sa inyong lahat. Wushwan, Ang ganda-ganda. ay, hindi ba ito yung batang babae na napulot mo 24 taon na ang nakalipas? Diyos ko, ang laki-laki mo na. Kung hindi mo sinabi, hindi ko talaga siya makikilala. Hindi ba siya nalunod sa ilog? Naawa sa akin ang langit, kaya ako nakaligtas. Mahaba ang kwento tungkol dito. Kapag may panahon na, sasabihin ko ng detalyado. Buti na lang at nakabalik ka. Noong maliit ka pa, akala namin lahat patay ka na. Tanging ang tatay mo lang ang naniniwalang buhay ka, at araw-araw kang hinihintay. Oo, ang tatay mo, takot siyang pagbalik mo ay hindi mo na makita ang bahay, kaya ayaw niyang pumirma para sa demolisyon. Kung hindi dahil sa sobrang hirap ng pamilya ko at dahil ikakasal si Aji, hindi sana siya pumayag. Ay, matagal na yun. Bakit pa natin? Pinag-uusapan yan. Tama. Buti na lang at nakabalik ka. Mga tito at tita, maraming salamat sa pag-aalaga ninyo sa tatay ko nitong mga nakaraang taon. Ang bawat tulong ninyo, babayaran ko ng 100, 1,000, at 1,000,000 beses. Dalhin na rito. Si Wang Peng ng Team 1, Barangay Qingshan, nag-donate ng 200 piso. Ngayon, 1,000,000 piso ang ibabalik. Shuang, kusang loob kaming tumulong noon. Hindi namin kailangan ng kapalit. Kahit kusang loob ang tulong ninyo, alam kong hirap din kayong lahat, mga tito at tita. Walang perang madaling kitain. Ang perang ito ay pinag-ipunan ninyo ng paunti-unti. Sabi nga, kapag binigyan ka ng peach, magbigay ka ng plum. Gusto ko lang mabayaran ang kabutihan na ipinakita ninyo. Li Shulian, Barangay Qingshan, nag-abuloy ng 20 piso at 60 sentimo, kasama ang isang basket ng itlog. Ngayon nag-aabuloy ng 1,000,000 piso, kasama ang 100 ektaryang taniman. Zhao Jicheng, pangkat 2 ng Qingshan, nag-abuloy ng 150 piso. Ngayon, nag-aabuloy ng 1,000,000 piso. Ang laki ng pera. Wang Limei, Barangay Qingshan, nag-abuloy ng 1 kumot at unan, 1 pares ng sapatos. Ngayon, nag-aabuloy ng 1,000,000 piso, kasama ang 1 pabrika ng damit. Dahay.
Sa wakas, nakaraos ka na rin sa hirap. Oo nga. Mayroon kang napakabuting anak na babae. Napakabait ni Xuan. Mula ngayon, mabubuhay ka ng maginhawa. Sir Lu, ang mga tumulong sa pamilya Wu noon. Ngayon ay naipamahagi na ang lahat. Mga tito at tita, mauna na kayong magpahinga. Salamat. Gia. Pa. Simula bukas, dadalhin mo ang iyong gamit at maglilinis ka ng sapatos sa bayan. Maglinis ng sapatos? Pa, kolehiyala ako. Kung makikita ako ng mga dati kong kasamahan, mapapahiya ako sa kanila. Kung ayaw mong pumunta, huwag mo na akong tawaging tatay, pa. Kaya kung maglinis ng sapatos ng iba, bakit hindi ka pwedeng pumunta, Gia? Pinapapunta kita para maglinis ng sapatos, ay para lang malaman mo kung paano nakuha ang bawat sentimo na nagastos mo noon. Kapag nalaman mo lang ang hirap ng buhay, saka mo malalaman kung gaano kasaya ang buhay ngayon. Pero, Tay, dati, palagi niyo pong sinasabi na mag-aral ako ng mabuti. Hindi pa ako nakagawa ng mga ganyan. Hindi ko alam yan. Pwede kang matuto. Hindi rin naman ako ipinanganak na marunong ng maglinis ng sapatos o magtrabaho bilang hamak na manggagawa. Kuya, ang sinasabi ni Tay, para sa ikabubuti mo yan. Makinig ka na lang kay Tay. Lilinisin ko. Masyado lang talagang mainipin si Kuya. Naakit siya ng makulay na mundo, pero mabuti na rin ito, para mahasa ang ugali niya. Tay, huwag na kayong mag-alala. Naniniwala ako na mauunawaan ni Kuya ang inyong mabuting hangarin. Sana nga. Tay, nandito na ako. Maghugas ka na at kakain na. Tay, ate, kain na. Kain na, Tay. Tatay, kain na. Oo. Tatay, ang chopsticks. Sige, salamat Gia. Salamat Xuanshan. Tingnan ninyo. Ano ito? Wow, hita ng manok. Una muna ang bunso. Halika, kumuha ka ng isa. Halika. Kailangan ninyong kumain ng mas maraming karne para lumaki kayo ng matangkad. Halika, kain na. Tay, ikaw talaga ang pinakamabuting tatay sa buong mundo. Mabait ka, haha. Tay, Ano yon? Kain, kain. halika, Tay. Kumain ka pa ng karne. Medyo hindi maganda ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Kailangan mong magpalakas. Oo nga pala. Tay, ngayon, ito ang 63 pesos na kinita ko sa paglilinis ng sapatos. Halika, para sa'yo. Ayaw ko ng perang ito. Itago mo na lang. Tay, kunin mo na yan. Naisip ko na, ang lahat ng perang kikitain ko sa hinaharap, ibibigay ko sa'yo para hindi ko nagastusin ng kung saan-saan. Tay, buong araw akong naglinis ng sapatos ngayon. Nagsugat na ang mga kamay ko. Napakainit pa ng araw at nakatayo ako ng buong araw. Sumasakit din ang likod ko. Kaya ngayon ko lang nalaman na napakahirap pala ng pinagdaanan mo. Sa wakas ay naintindihan ko rin kung bakit napakabuti mo sa akin noon. Kaya, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo akong magsilbi sa'yo ng Bilis, bangon na. Bilis. Halika. Kain na tayo. Gia. Tay, hindi ko hinahangad na maging sobrang successful ka. Pero, bilang tao, dapat kang maging taong may dangal at paninindigan. Kailangan may prinsipyo ka sa buhay. Tay, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mamuhay ng maayos. Halika. Kain na. Ate, Tay, kain na. Oo. Oo nga pala, Kuya. Yung tungkol sa pamilya Shu, ano ang plano mo? Kung may nararamdaman ka pa kay Shu yan. Kung may feelings ka pa, pwede kong ipabalik ang pamilya Shu. Wag na. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko gagawin ang mga bagay na ito. At saka, kung wala ang pahintulot ninyong dalawa, hindi naman valid ang kasunduang ito dahil hindi naman kami nakipag-engage sa isa't isa. Tungkol dito, kailangan mong pag-isipang mabuti. Huwag kang mag-alala, Tay. Napag-isipan ko na ng mabuti. May isang bagay ako na gusto kong pag-usapan sa inyo. Sabihin mo, ate.
Kuya, hindi ba medyo mahina ang katawan ni Tay? Sabi ng doktor, ang operasyon ay masyadong risky. Kaya naisip ko na sabay tayong mag-alaga kay Tay. Kapag gumaling na si Tay, pumasok ka na lang sa kumpanya ko. Talaga ba, ate? Pwede ba talaga akong magtrabaho sa kumpanya mo? Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong maaalagaan si Tay ng maayos. Hindi ko kailangan ng alaga ninyo. Tay, wala nang mas mahalaga pa sa'yo. Tama, makinig ka na lang kay ate. Tayong magkakapamilya. Ang importante ay masaya tayo. Makita ko lang kayong maayos. Sa puso ko, kontento na ako. Halika, kain. Halika, ate. Kumuha ka ng chicken leg. Salamat, Kuya. Dahan-dahan lang, Tay. Tay, may konting aayusin pa ako. Mauna na kayo sa loob. Gia, tulungan mo ako. Tulungan mo ang pamilya Shu. Ngayon, ang pamilya namin ay wala nang natira. Ngayon, ang tanging makakatulong sa amin ay ikaw na lang. Alam ko, basta sabihin mo lang ang isang salita. Hahayaan na kami ng Lu Group. Pakiusap. Tutulungan kita. Yan, huwag mong kalimutan kung paano mo ako itinrato noon. Kung hindi mo ako pinilit na humingi ng 500,000 na dote, hindi sana ako nagkaganito sa sarili kong ama. At hindi rin sana ako napunta sa ganitong kalagayan ngayon. Buti na lang at matalino ako. Kung hindi ako humingi ng tawad sa kanila. Kung hindi, matagal na sana akong napariwara. Gia, alam ko, mali ang pamilya ko noon. Pakiusap, tingnan mo na lang ang ating matagal na relasyon. Tulungan mo na lang ulit ako. Gia. Noon, gusto kong pag-usapan ng pagmamahalan. Pero pera ang iniisip mo. Ngayon, gusto mong pag-usapan ng pagmamahalan? Panaginip lang yan. Gia, tama na, huwag ka nang magdaldal. Kailangan kong alagaan ang tatay ko. Gia, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Bakit kayong magkakapamilya ay masaya at kumpleto, samantalang kami ay walang-wala? Kung ganito, huwag mo na akong sisihin. Sir Lu, may problema. Ang pabrika ng gamot sa ilalim ng Lu Group ay pinaghihinala ang gumagawa ng ipinagbabawal na gamot. Nag-inspeksyon ang tiyuhin mo at talagang nakita nila mga sangkap na hindi dapat idagdag at mga ipinagbabawal na gamot. Ang Lu Group pati na ang lahat ng pabrika mo. At mga ari-arian ay sinara na. Ang Lu Group ang nangunguna sa kontrol ng kalidad ng gamot sa buong bansa. Paano magkakaroon ng ipinagbabawal na gamot? Nasuri na ba ang mga CCTV? Oo, wala pang resulta sa ngayon. Sir Lu, siguradong may tao ang sadyang nagtangka sa Lu Group. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Makipagtulungan ng buong puso sa investigasyon ng pulisya. Naniniwala ako na malalaman din ang katotohanan. Sige. Ang katawan ni Wu Dahai ay malapit nang gumaling. Inirekomenda naming magpa-opera agad. Talaga. Ang papeles para sa kidney match ng tatay mo ay tapos na. Kapag nabayaran na, pwedeng mag-opera na. Sige. Salamat, Dok. Salamat. Eto. Miss Lu, na-freeze po ang card ninyo. Siya ang presidente ng Lu Group. Paano na-freeze ang card? Yung kumpanya ko may problema kamakailan. Pwede ba kayong tulungan muna ako na maoperahan si Papa? Siguradong babayaran ko ito. Oo, pasensya na ho. Wala kaming ganyang patakaran sa ospital. Naku, ang hirap nito. Ngayon, si Papa mo kahit medyo gumaling na, pero yung pagpapalit ng bato ay kailangan na talaga. Hindi na pwedeng patagalin pa. Kung magpapatuloy pa ng ganito, baka hindi na magtagal, lalala na ang kalagayan niya. Mag-isip ka na ng paraan. Gets ko na. Ate, anong nangyari sa kumpanya? Yung kumpanya ko iniimbestigahan ngayon ni Tito. Sana mabilis matapos ito. Kuya, yung bagay na ito, huwag mo muna sasabihin kay Papa. Ayokong mag-alala siya. Oo nga pala, Kuya. Yung mga ari-arian ko na freeze na lahat. Pwede mo bang yung 500,000 mo mula sa demolition ipambayad muna sa operasyon ni Papa? Ate, sabihin ko na sa'yo ang totoo. Wala na yung perang iyon. Noong nililigawan ko siya niyan, binilhan ko siya ng mamahaling damit at mamahaling bag. Credit card ang ginamit ko. Yung pera,
Pinambayad ko sa utang. Tapos, dahil nagkasakit si Papa, nawalan pa ako ng trabaho. Wala talaga akong pera sa ngayon. Sige na, ako na ang bahala sa pera. Kuya, ikaw na ang bahala kay Papa. Sige, Ikaw si Wushuan, di ba? ako nga. Sumama ka sa amin. Si, Ate, Gia, saan ka pupunta? uuwi na ako. Uuwi? Saan ka uuwi? Hindi ba't napagkasundoan natin? Pagkatapos ng operasyon ko at makalabas na ako, sabay tayong uuwi sa probinsya. Wala nang pera para sa operasyon. Paano ako makakalabas? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa alam, di ba? Nabangkarote ang kumpanya ni Wushuan. Na-freeze ang lahat ng kanyang ari-arian. Wala na tayong pera ngayon. Paano nangyari yun? Paano ko malalaman? Akala ko, maasahan ko si Wushuan para umangat ang buhay ko. Hindi ko inaasahang ganito ang mangyayari. Gia, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Baka naman itong mga nakaraang araw, niloloko mo lang ako? Ang Lu Group, malawak ang impluensya sa Haicheng. Dahil sa'yo, inutusan ni Wushuan ang lahat ng kumpanya na huwag akong tanggapin. Ano ang magagawa ko? Ha? Wala akong magawa kundi magpakumbaba sa inyo. Ano pa bang magagawa ko? Kung hindi, mabubuhay ako sa lansangan at magugutom. Ngayon, ayos na. Wala na ang lahat. Ay nako, matagal na kitang inalagaan. Sapat na yon para maging mabuting anak. Walang utang na loob. Bahala ka kung gusto mo akong paluin, bahala ka kung gusto mo akong murahin. Kung hindi ka magiging makasarili, ikaw ang mawawalan. Ito ang itinuro sa akin ng lipunan. Hindi ko talaga maintindihan. Lahat ng ibang magulang, iniisip nila ang kapakanan ng kanilang mga anak. Ikaw, bakit hindi mo ako masyadong iniisip? Kung magpapatuloy kang magkasakit, ako ang mag-aalaga sa'yo habang buhay. Paano naman ang trabaho ko? Paano naman ang buhay ko? Ngayon, ayos na. Wala na ang lahat. Normal lang yon. Kapag matagal nang may sakit ang magulang, walang anak na matiyagang mag-alaga. Hindi mo ako masisisi. Ganun ba? Kapag matanda na ang tao, wala nang silbi. Kailangan ng mamatay? Tama. Kung ako sa'yo, kaysa naman mamuhay ng mahirap, mas mabuti pang tapusin mo na lang ang lahat. Para na rin. Mag-ipon ng kapalaran para sa mga anak mo. Bakit ako nagkaanak? Nang isang walang utang na loob na tulad mo? Walang utang na loob ako, pero ang paborito mong anak na babae, mas mabuti ba? Oo, mabait siya dahil may kakayahan siya, may pera siya. Pero ngayon, nagbangkarote na ang kumpanya niya. Wala na siyang pera. Tingnan mo, dadalhin pa kaya niya ang isang pabigat na tulad mo? Hintayin mo lang. Hindi na siya babalik. Hindi na niya papansinin pa yan. Diyos ko. Ganun ba kapag matanda na ang tao? At nagkasakit? Hindi na karapat-dapat mabuhay sa mundo? bukas na ang dialysis mo. Mahihirapan kang mag-isa. Dapat ipatawag mo na ang anak mong babae at lalaki. Dati, araw-araw silang pumupunta. Saan na sila ngayon? Abala. Abala silang lahat. Hintayin mo lang. Hindi na siya babalik. Hindi na niya papansinin pa yan. Tatay, nandito na ako. Kwanshan, ang nangyari sa kumpanya mo. Alam ko na, alam ng tatay mo, na mabuting anak ka. Pero ang tatay mo, ayaw kitang mahirapan.
Ayaw kitang pabigatan. Aalis na ang tatay mo. Ingatan mo ang sarili mo. Tatay? Itay? Tatay? Nakita niyo ba ang tatay ko? Hindi. Nakita mo ba ang tatay ko? Kanina, nakita ko siya sa elevator. Parang pumunta siya sa rooftop. Tatay. Wag. Huwag kang lumapit. Huwag kang lalapit. Tatalo na ako ngayon. Hindi ako lalapit. Tay, bumaba ka muna. Ano man ang sasabihin mo, pag-usapan natin ng maayos sa baba. Xuanshan. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Alam ko. Kahit na makapagpalit ako ng bato sa hinaharap, hindi na ito magiging gaya ng dati. Kaysa mabuhay ako at maging pabigat sa'yo. Mas mabuti pang mamatay na lang ako ngayon. Tapos na ang lahat. Tay, paano ka naging pabigat? Bumaba ka muna. Sige na. Xuanshan. Huwag mo akong lokohin. Alam ko. Maraming problema ang dinala ko sa'yo. Ako si Wu Dahai. Sa buong buhay ko. Hindi ko naisip na aasa ako sa iba. Pero, hindi ko kontrolado ang sakit. Wala talaga akong magagawa. Ngayon, kaya mo akong alagaan. Pero pagtagal-tagal, walang makakatiis. Kaysa sa bandang huli, ayawan mo ako. Magalit ka sa akin. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako ngayon. Kahit papaano. Mamamatay ako ng may dignidad. Hindi. Wag. Tay. Hindi lahat ay tulad ni Wuji. Sa tingin niya, kapag matagal nang may sakit ang magulang, wala ng anak na matino ang mag-aalaga. Pero para sa akin, gusto ng anak na mag-alaga. Pero wala ng magulang na aalagaan. Tay. Para sa akin, ang pinakamahalaga sa isang pamilya ay ang mga mahal sa buhay. Kung wala ka na, kahit magtrabaho ako, kumita ng napakaraming pera, walang saysay ang lahat. Tay, nagkakamali ka yata sa akin. Itong mga nakaraang araw, hindi ako nakadalaw sa ospital. Dahil inaasikaso ko ang mga bagay sa kumpanya. Hindi kita pinababayaan. Maniwala ka sa akin. Tito Wu, Miss Lu, tungkol talaga sa kumpanya. Noong isang araw, nakita ko mismo na hinihingan siya ng tiyo ng kooperasyon sa investigasyon. Oo nga, lahat ng ginawa ni Miss Lu para sa inyo. Nakikita namin. Sa tagal ko sa ospital, ngayon ko lang nakita ng babaeng ganito, kasunurin at maalaga. Tatay. Noong bata pa ako, kayo ang nagligtas sa akin. At inalagaan ninyo ako. Ngayon, panahon na para gumanti ako sa inyo. Tatay, ikaw ang mahal sa buhay na matagal kong hinanap. Kahit na, kailangan kitang alagaan ng 10 taon, 20 taon, 30 taon, o habang buhay man, hindi ako magrereklamo. Tatay, naalala mo pa ba ang napag-usapan natin noon? Sana'y maging malusog si Xuanshan at mabuhay ng matagal. Kapag tumanda na si Papa, ako ang mag-aalaga sa iyo. Sige, usapan na yan ha. Halika, Pinky Promise. Oo, Pinky Promise. Pangako to, tapat. Tatay, nangako ka sa akin. Kapag malaki na ako naman ang mag-aalaga sa iyo.
Hindi ka pwedeng sumira ng pangako. Tatay. Tatay. Xuanshan. Kasalanan ko ang lahat. Wala akong kakayahan. Pabigat lang ako sa iyo. Paano ka naging pabigat? Basta't malusog kayo, gagawin ko ang lahat. Tatay. Nurse. Tawagin ang doktor. Tatay. Malubha ang kalagayan ng pasyente. Lumalala na ang kanyang kalagayan. Maipapayo kong magpa-opera agad. Naiintindihan ko. Sa ngayon, hindi na niya kayang mag-isa. Kailangan mo na lang siyang asikasuhin ng mabuti. Tatay ko siya. Natural lang na alagaan ko siya. Bigyan ninyo ako ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, makakapag-ipon ako para sa operasyon. Tatay, dadalhan ko po kayo ng tubig. Xuanshan, anong nangyari sa'yo? Tatay. Tatay, okay lang po ako. Medyo nahihilo lang. Xuanshan. Nitong mga nakaraang araw, araw-araw kang pumupunta para alagaan ako. At nagtatrabaho ka pa. Ang katawan mo, paano makakayanin yan? Tatay, bata pa naman po ako. Hindi naman masyadong problema ang puyat. Dahil bata ka pa, kaya hindi mo dapat pabayaan ang kalusugan mo. Tatay, wag na po kayong mag-alala. Alam ko po ang ginagawa ko. Sa totoo lang, kasalanan ko rin. G. Lou, magandang balita. Napatunayan na ng pulisya na ang tungkol sa ilegal na droga ay walang kinalaman ng Lucy Group. May nagtangkalang nasiraan tayo. Sinundan ng pulisya ang bakas at nahuli na nila ang salarin. G. Lou, simula bukas, ang lahat ng kumpanya sa ilalim ng Lucy Group ay makakabalik na sa normal na operasyon. Mabuti naman. Pakisabihan agad ang doktor. Ischedule na agad ang operasyon ng tatay ko. Sige. Tatay. Matagumpay ang operasyon. Sa ngayon, napakaliit din ng rejection reaction ng pasyente. Basta magpahinga ng maayos, malamang wala nang malaking problema. Salamat, Dok. Diyos ko, salamat sa'yo. Naabutan pa ang lahat. Tatay, bakit ka naman bumaba sa kama? Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Halika. Nakakasawa ang nakahiga lang sa kama ng buong araw. Masakit ang buong katawan. Lumabas lang ako para maglakad-lakad. Mas maganda rin naman. Bakit ka naman nandito na naman? Tatay, gaano man kahalaga ang trabaho, hindi pa rin katumbas ng halaga mo. Salamat sa'yo. Sa pagkakataong maalagaan kita. Ngayon ko lang nalaman kung sino talaga ang tunay na mabuti sa akin. Xuanshan. Salamat sa'yo. Sa pagkakaroon ng anak na tulad mo, ako si Wodahai sa buong buhay ko. Kontento na ako. Hoy, Narinig mo na ba? Yung isinara noong nakaraan, ang Lucy Group, na ibalik na sa normal. Nabalita na ito. Sabi, yung ipinagbabawal na gamit, galing daw sa kalabang kumpanya. Walang kinalaman ang Lucy Group. Tingnan mo. Paano nangyari to? Eh di parang, bumalik na naman ako sa simula. Bakit ang malas ko? Hoy, hindi ba't ito ang kuya ni President Lou? Hindi ba ito ang tunay na kuya ni Jilu? Paano ka napadpad sa paghahanap ng trabaho? Mukhang hindi ka rin inaalagaan ng kapatid mo. Matagal ko nang narinig na nang masara ang Lou Group,
Nagkagulo ka na sa kapatid mo at sa tatay mo. Pero ngayon, ang Lu Group, ayos pa rin naman, di ba? Ang plano mo ay nabigo na. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Gia, alam mo ang impluensya ng Lu Group sa Haicheng. Alam mo yan. Kami ng tatay at nanay ko, hanggang ngayon ay nagtatago pa rin. Kapatid mo siya. Siguradong hindi kanya palalampasin. Gusto mo bang habang buhay ay nasa ilalim ng paa niya? Kapatid mo siya. Ang kanya ay sayo rin. Anong plano mo? Basta mapapirmahan mo lang siya sa kasunduan sa paglilipat ng shares. Lahat ng Lu Group ay mapapasayo. Tingnan natin kung may lakas ka ng loob o wala. Tatay, pinalinis ko na ng katulong sa bahay ang kwarto. Dito ka muna tumira sa bahay ko. Sige. Tatay, ate. Narinig kong ngayon ka lalabas ng ospital. Kaya sinadya kong sunduin ka. Tulungan kita. Hindi na kailangan. Xuanshan, umalis na tayo. Tatay, Tatay, anong ginagawa mo? Tatay, nagkamali ako. Alam ko talaga na nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi sa ospital ang mga salitang iyon sa inyo. Hindi ko dapat kayo iniwan sa ospital ng mag-isa. Pero noon kasi, narinig ko na nabangkarote ang kumpanya ni ate. Nagpanik talaga ako. Nawalan ako ng ulirat sandali, kaya nagawa ko ang ganito. Tatay, paumanhin. Ako ang nagkamali. Kung wala kayo, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Patawarin niyo na naman ako. Huling pagkakataon na. Sisiguraduhin kong alagaan kayo ng maayos. sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo kung gagamitin mo ulit ang ganitong paraan? Gia. Alam ko, ang mga sinabi mo sa ospital, iyon ang totoo mong saloobin. Hindi mo talaga naiintindihan ang pagkakamali mo. Nakita mo lang na walang nangyari sa Lu Group. Kaya para sa sarili mo, saka ka lang nagpakumbaba sa amin. Tatay, anak naman po kayo. Ako si Aye. Hindi niyo ako pwedeng iwan. Buyay, tama na. Tapat ang loob sa'yo ni tatay. Pero ikaw, paano mo siya trinato? Nagsisisi talaga ako na hindi ko nakita noon ang tunay mong pagkatao. At tinulungan pa kita na makiusap kay tatay na patawarin ka. Pero walang puso ka talaga. Hanggang sa sinabi mo pa kay tatay, na kapag may sakit ang magulang, walang anak na matiyaga. Alam mo ba, na dahil sa sinabi mong iyon, muntik nang magpakamatay si tatay. Buti na lang walang nangyari sa kanya. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Tatay, umalis na tayo. Bakit kayo ang masaya ang buhay? Ako naman, parang aso na paulit-ulit na lang humihingi ng tawad. Kasalanan nyo ito. Huwag kang kikilos. Anong ginagawa ninyo, tatay? Sino kayo? Alam mo ba? Iligal ang pagdukot. Sino kami? Tingnan mo na lang. Gia. Wuji, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto naming gawin? Ako pa ang dapat magtanong kung ano ang gusto ninyong gawin. Paulit-ulit niyong sinisira ang mga plano ko. Pinipilit ninyo akong walang mapuntahan. Alam mo ba? Kami ang pumipilit sa iyo. Ikaw ang humiyak kay tatay sa handaan. Tapos, hiningi mo pa ang kapatawaran niya. Hindi ba binigyan kanya ng pagkakataon? Ikaw mismo ang nang mabalita ang nagsara ang Lushi Group at nawalan ka ng pag-asa sa kinabukasan, saka mo iniwan si tatay. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magiging ganito ang handaan. Kung hindi dahil sa iyo, manugang na sana ako ng pamilya Shu ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako mapapariwara hanggang sa ganito? Lahat ng nangyari ngayon, dahil iyan sa sarili mong pagkakamali. Huwag mong sisihin ang iba. Gia. Kaya mong sabihin ng mga ganyang salita? Tao ka pa ba? Talagang, napakabuting anak ang pinagpala ko. Kayo lang ang mabuti, kayo lang ang dakila. Hindi ako tao. Ayos na ba? Pero sasabihin ko sa'yo, kung hindi nyo ako pahihirapan, hindi ko rin kayo pahihirapan. Gia, anong problema? Sa akin ka lumaban.
Pakawalan mo si Xuanshan. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang nagpalaki sa'yo ng ganyan. Ako, ang dahilan kung bakit ka naging ganito. Pakawalan mo siya. Sino ang magbibigay sa akin ng magandang buhay? Basta pipirmahan mo lang itong kasunduan sa paglilipat ng pag-aari. Ililipat mo ang lahat ng ari-arian at pag-aari ng kumpanya mo sa pangalan ko, si Wu Ji. Pag-iisipan kong palayain ang matandang ito. Xuanshan, huwag mong sundin ang sinasabi niya. Matandang gago, manahimik ka. Pa, Kung hindi dahil sa babaeng ito, hindi sana kami mapupunta sa ganitong kalagayan. inapin niyo ang tatay ko. Nararapat lang sa inyo yan. Ayokong makipagtalo sa'yo. Basta pipirmahan mo lang ng maayos. Ako at si Gia. Baka payagan pa namin kayong mabuhay. Kung hindi, papatayin ko siya. Huwag mong galawin ang tatay ko. Pipirmahan ko. Pipirmahan ko na. Sana noon pa. Nakuha ko na ang Luz Group. Nakuha ko na. Nakuha ko na ang Lu Corporation. Sa wakas, nakuha ko na. Nababaliw ka na. Grabe, nababaliw ka na talaga. Ngayon, pwede na ba kaming umalis? Hindi pa pwedeng pakawalan. Hindi ka naman pala tumutupad sa usapan. Kung pakakawalan natin sila ngayon, paano kung magreklamo sila sa pulis? Tama ka. Yan. Ano ang susunod nating gagawin? May isa pang paraan. Patayin na natin sila agad. Hindi ba't napagkasunduan natin na kapag nakuha na ang kontrata, pakakawalan na natin sila? Pero nagbago na ang sitwasyon. Wu Jia, kung hindi mo sila papatayin, hindi lang sila magrereklamo sa pulis. Pati itong kontrata mo ay mawawalan ng bisa. Gusto mo bang sa kulungan ka tumanda? Ayokong makulong. Ayokong makulong. Ang tagal kong naghintay para sa araw na ito. Kakasimula pa lang ng magandang buhay ko. E di ayos na. Wu Jia, patayin mo sila ngayon. At siguradong yayaman ka. At mawawalan ka ng pabigat sa buhay. Wu Jia, tang asterisk mo. Ako ang tunay mong ama. Gusto mo bang patayin ang sarili mong ama? Ako. Tumahimik ka. Wu Jia, huwag mong kalimutan. Noon, niloko mo ang matandang ito ng 500,000. Kung hindi dahil sa babaeng ito, namatay na sana siya noon pa. At ngayon, mas matagal pa siyang nabuhay ng ganito katagal. Sapat na yon para mabawi ang lahat. Sige na, gawin mo na. Dapat matagal na siyang patay. Dapat matagal na siyang patay. Wu Jie, huwag kang magpakabaliw. Tatay. Paumanhin. Ito lang ang magagawa ko. Sa pag-abot ng sitwasyon, sa puntong ito, wala nang atrasan. Wu Jie, kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong saktan si tatay. Kapag anak ang nanakit sa ama, kakarmahin niya ng langit. Kung saktan mo talaga si tatay, magkakasakit ka, babalik sa'yo ang lahat. Pangako sa'yo, kapag nakalabas na ako, hindi ako magsusuplong. Ikaw, ngayon na, pakawalan mo na kami ni tatay. Hindi ko inakala. Nako, si Wu Dahai. Hindi mamamatay sa sakit. Hindi mamamatay sa pagod. Kundi sa kamay ng sarili kong anak. Diyos ko po, nagbibiro ka ba sa akin? Wu Jia, sige na, gawin mo na. Itong matandang to, namatay na yan minsan. Hindi natakot mamatay muli. Wu Jia. Patayin mo ako. Patayin mo na ako. Ikaw ang nagtulak sa akin. Tatay. Alam kong ikaw ang pinakamabuti sa akin mula noong bata ako. Tulungan mo ako muli. Sa huling pagkakataon. Wag. Tatay, ayos ka lang ba? Wu Jia, sige na, gawin mo. Patayin mo sila. Hulihin sila. Tatay, kumusta? Okay lang ako, anak. Sir Liu, paano natin ito aaksyonan? Tatay. Kapatid. Nagkamali ako. Hindi ako nakaisip ng maayos. Kaya ko nagawa ito.
Kasalanan ng babaeng ito. Siya ang nang-udyok sa akin. Tatay, kung huhulihin nyo, siya ang hulihin nyo. Ah, biktima rin ako. Wu Jia, walang kwenta ka. Kapag may problema, sa babae mo ibinabato. Tumahimik ka. Ikaw ang nagbigay ng masamang ideya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko gagawin ito. Tatay, kapatid, ayaw kong makulong. Nakikiusap ako sa inyo, ayaw kong makulong. Ajia, kapag may nangyari, sa iba mo ipinapasa ang sisi. Sisihin mo ang iyong pinagmulan. Sisihin mo ang iyong kapalaran. Hindi mo kailanman naisip ang sarili mong pagkukulang. Ajia, ang pagiging tao. Hindi dapat ganyan. Tatay, ang pagkakakulong magkakaroon ng criminal record. Tama, tatay. Magkakaroon ng record kung makukulong. Kung makukulong ako, sira ang buhay ko. Ako lang ang tunay mong anak. Hindi mo pwedeng hayaan na masira ang buhay ko. Tatay, Ang sumire sa buhay mo. Ikaw mismo. Ajia, kapag nagkamali ang tao, dapat harapin ang kahihinatnan. Kung hindi, hindi ka kailanman lalaki. Dalhin niyo siya sa presinto. tatay. Hindi mo pwedeng gawin ito. Tatay, tatay. Sigurado ka ba? Naisip ko na. Dalhin niyo siya. Tatay. Tatay. Huwag kang maging ganito kalupit, tatay. Tatay. Tatay, kaarawan mo ngayon. Tayo. Dapat magdiwang tayo ng maayos. Bumili ako ng isda. Ako ang magluluto ngayon. Lulutuin ko para sa'yo ang escabeche. Matanda na ako. Ano pa bang kaarawan ng ipagdiriwang? Hoy, anong matanda-matanda? Sa puso ko, ikaw ang pinakamabuti at pinakabatang tatay. Papa. Ajia. Ajia. Ako si Papa. Nandito na ako. Sa nakalipas na panahon, marami akong naisip. Marami rin akong sinisi sa sarili. Marami akong nagawa na kalokohan noon. Hindi ko inaasahang mapatawad ninyo at ng kapatid ko. Ang magagawa ko lang ay trying my best na bumawi. May kasabihan, pag sinaktan ng anak, mas masakit sa magulang. Alam kong nitong mga nakaraang araw na wala ako. Mas nahirapan ka kaysa sa akin. Paumanhin. Okay lang yan, basta alam mong nagkamali ka. Mula ngayon, tayong magkakapamilya ay buo at mabubuhay ng payapa at maayos. Papa. Papa. Papa, Ajia. 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 nandito pa rin ako para sa'yo. At si Chuan Chuan din.